Kaya nga, lagi tayong nagpipray at nananalangin na magpadala rin ng Panginoon ng mga tapat na naglilingkod sa Diyos na willing magpagamit kahit meron o wala. No? Kahit meron o wala, magpagamit siya sa Panginoon. Dahil ako man ay nagpapagamit, meron o wala. Ang malaga lang sa akin ay magampanan ko lang yung tungkulin na inatang sa akin ng Panginoon at matapos yung kontratang ibinigay sa akin ni Lord. Na bubunuin natin, no? May kontrata po tayo na dapat natin tapusin. Kaya yan, sa buhay po natin, dito sa mundo, marami po tayong mga pagsubok na dinadanas na dapat ay mapagtagumpayan po natin. Dapat ay hindi tayo nawawala sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, nagpapasalamat ako pag may nagsasabi sa akin, Pastor, ako sa sunod malaking bagay yun. Kasi nga, willing siya. Ano? Willing siyang magpagamit sa Panginoon. Handa siyang magpahayag ng mabuting balita patungkol sa Diyos. Kaya yan, malaking bagay yun na dapat na bigyan ng pasasalamat. So yan, ang ating pong pag-aaralan, andiyan na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So yan po ay darako po tayo sa salita ng Panginoon. Kung bagyan tayo muna po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon para maunawaan po natin ang kanyang pong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong gabay at patnubay at pag-ingat niyo po sa amin. At higit sa lahat, ang iyong mga salita na amin pong mapapakinggan na ito'y maging pagkain ng aming Espiritu o Diyos habang kami ay narito sa mundo nito, God, upang patuloy na lumakas ang aming buhay espiritual at pagkakilala at paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam po namin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay din naman ang tao sa salita ng Diyos. Kaya gabayan niyo po kami, pangunahan niyo po kami at maulawa namin ang iyong mabuting balita sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay, ang minsan nito ay naituro ko na po ito sa kapilan. No, yung kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa langit at ng lupa. At ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga para sa kanyang sarili. Para italagay niya ito para sa kanyang sarili. So yan po ang ating pong pag-aaralan sa mga oras po ito ay ang ating pag-aaralan yung kasaysayan ng paglikha ng Panginoon. So una po, ang unang araw ng paglikha ng Diyos sa mundo ayon sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 5. Ang sabi niya, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. So bakit unang nilikha ng Diyos ang araw at buwan? Para maging batayan ng kanyang paglikha. Para malaman niya kung ilang araw niya na nililikha ang mundo at ang langit. Lahat ng nakikita natin ay para malaman niya kung ilang araw na ito. Kaya ginawa niya, ang una niyang lilikha ang araw
ang dilim. Liwanag at dilim ang kanyang unang nilikha para magkaroon ito ng batayan. Kaya sabi niya, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. So, nagkaroon na kagad siya ng bilang. Nalaman niya na kagad kung isang araw na siyang gumagawa. Sapagkat sumapit ang umaga at sumapit ang dilim at sumikat ang umaga. So pangalawang araw na paglikha ng Diyos sa mundo, ayon sa Genesis chapter 1 verses 7 and 8, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghati sa tubig, upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at nasa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. So kung kaya mayroong tinatawag na ulan, no? Kaya mayroong tinatawag na ulan dahil mayroong tubig sa kalawakan at mayroon din tubig sa ibaba dito sa ating mundo. Kaya mayroong ulan na pumapatak sa mundo dahil nga mayroon din tubig doon sa kalawakan. Maghati ang tubig sa kalawakan at sa ibaba, sa tubig doon sa ibaba. Yan. Kaya mayroon tinatawag na pagpatak ng ulan. Pagpatak ng ulan. Sapagkat kung mayroon tubig dito sa mundo, may tubig din doon sa kalawakan. Yun ang ginagamit ng Diyos para diligan ang kanyang mga nilikha. Sapagkat hindi kayang diligan ng tao ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya gumawa rin siya ng tubig sa kalawakan para yun ang pambilig doon sa mga halaman na hindi nadidiligan ng tao. Amen. Amen. Kaya yung ulan na ginagamit niya, yung tubig sa itaas na pinapapatak niya sa lupa, yun ang nagiging pandilig doon sa mga halaman na nangangailangan ng tubig. Nangangailangan ng tubig. Kaya pangalawa, ang ikalawang araw, ang pangatlong araw na paglikha ng Diyos sa mundong ito, sinabi ng Diyos magsama sa isa-isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito, tinawag niya ang lupa ang tuyong bahagi ng dagat, ang tuyong bahagi, at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayon mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. So doon ay sinasabi ng Diyos magsama sa silong ng langit ang tubig upang lumitaw ang lupa. So ang lupa ay lumilitaw lamang sa tubig. Kaya kapag gumalaw ang tubig, nauuga ang lupa. Kaya meron tinatawag na lindol. Kaya meron tinatawag na lindol. Kaya kapag na nabubulabog ang tubig sa ilalim ng lupa, ang lupa ay nagsishit, gumigiwang-giwang, katulad ng barko. No? So doon ay pinakikita kung bakit mayroong paglindol. Dahil nga ang lupa, ang kanyang pundasyon ay nakalutang lamang sa tubig. Lumutang siya sa tubig. Kaya nung lumutang ang lupa sa tubig, tinawag niya itong daigdig o lupa.
tinawag niya itong daigdig. At karagatan naman, ang tinawag niya sa tubig na magsama ang dagat. So doon ay makikita natin yung ikatlong araw na paglikha ng Diyos sa mundong ito. Kaya kung bakit mayroong pagyanig. Kasi nga, ang pundasyon ng lupa ay nakalutang lamang sa tubig. Nakalutang lamang. Kaya kung baga sa pwede siyang gumalaw ang lupa sa pamamagitan ng paggalaw ng tubig sa ilalim. So doon ay makikita natin, pang-apat, ang ika-apat na araw na paglikha ng Diyos sa mundo, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon. At ang buwan naman, ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiya ng Diyos ang ito'y kanyang mamasdan. Sumapit ang gabi at lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. So doon ay makikita natin na ang ika-apat na araw na paglikha ng Diyos, nilikha niya ang araw, buwan, at mga bituin. Ang layunin, para ito maging batayan natin kung ilang taon na tayo dito sa mundo. Amen? Amen. Ito maging batayan natin kung ilang araw ka na, kung ilang taon ka na dito sa mundo. Dahil nga, nabibilang mo ang araw pagsapit ng paglubog nito at pagsikat nito. Doon mo nabibilang kung ilang araw ka na o ilang taon ka na dito sa mundo. Yun ang layunin kung bakit nilikha niya ang araw, buwan, at mga bituin para mayroon tayong batayan sa ating mga kaarawan. Amen? Amen. Para mayroon tayong batayan sa ating mga kaarawan. Kaya masasabi mo, birthday ko ngayon. Dahil nga, mayroong araw na lumilipas at sumasapit ang gabi. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang sabi noon sa Awit 136 verse 7 hanggang 9, siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya tunay laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ang siyang tumanglaw. Pag-ibig niya tunay laging tapat kailanman. At kanya nilikha pananglaw kung gabi, bituin at buwan. So doon ay nilikha niya rin yung pananglaw kung gabi, yung bituin at buwan. So dyan ay makikita natin yung paglikha ng Diyos sa ika-apat na araw. Ang ika-limang araw na paglikha ng Diyos sa mundo, ito naman ang kanyang nilikha sa 5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang umaga, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ika-limang araw. So ang 5 araw na paglikha ng Diyos, ang kanyang nilikha, ang lahat ng nabubuhay sa tubig.
Yung mga isda, malaki man o maliit, dambuhal lamang ito, anuman, ay nilikha ng Diyos at kasama na ang ibon. Yan ay nilikha ng Diyos sa 5 araw. Ang ibon ay nilikha din ng Diyos na sa pang-5 araw ng kanyang paglikha. Ibig sabihin, iba't ibang bawat araw na kanyang paglikha ay iba. Amen po ba? Amen. Iba't iba ang kanyang nilikha. Hindi niya sabay-sabay sa isang araw nilikha ang lahat ng nakikita natin dito sa mundo, kundi mayroong batayan kung anong araw niya nilikha ang buwan at mga bituin. Kung anong araw niya nilikha ang mga isda at mga ibon. Ang mga isda at mga ibon nilikha nito sa 5 araw. At ang 6 na araw na paglikha ng Diyos sa mundo, sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal. Ayon sa kanilang uri ng hayop at mga kinapal na umuusad at mga ganib sa lupa. Ayon sa kanilang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganib sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kanilang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na mabuti, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibibigay ko sa iyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyong pagiging pagkain, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa papawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga. Yun ang 6 na araw. So doon ay makikita natin, 6 na araw, ang nilikha ng Diyos ay mga hayop sa lupa. Lahat ng mga hayop sa lupa ay nilikha ng Diyos sa loob ng sa 6 na araw. Malaki man ito o maliit, ganid. Yung mga ganid, yung mga maliliit na hayop, katulad ng mga uod, langaw, lamok, o anuman na nabubuhay na nandito sa ibabaw ng lupa, ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos niyang likhain ng mga hayop, saka naman niya nilikha ang tao. Na ayon sa kanyang larawan, ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, pamunuan, pamahalaan, ang lahat ng kanyang nilikha. So tayo na mga tao ang siyang binigyan ng kapangyarihan, authority, upang pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Yung mga ibon, hayop, o lahat ang nanarito sa mundo, maliban lamang sa buwan, araw at langit, ay hindi na natin kayang pamahalaan.
So lahat ng mga ibon, ibinigay sa atin ng kapangyarihan. Ang sabi niya sa Genesis chapter 9 verse 2, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at ang mga isda, ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. So, binigyan tayo ng authority, kapangyarihan ng Diyos para pamahalaan ang nilikha ng Diyos at matatakot sa atin ang lahat ng kanyang nilikha. Kaya yung mga tao, yung mga hayop kapag nakita tayo, ito man ay mababangis, minsan natatakot sa atin yan. Bakit? Sabagat mayroon tayong kapangyarihan upang sila ay itaboy o alagaan. So doon ay sinasabi ng Biblia yung kasaysayan ng paglikha. Sa Awi chapter 8 verse 4 hanggang 6, ano ba ang tao? Upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao, upang iyong pangalagaan. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So doon ay sinabi ng banal na kasulatan, nilikha tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng mababa kaysa Kanya. Amen? Amen. Mababa kaysa Kanya. At ibinigay sa atin ng Diyos ang kapangyarihan upang pamahalaan ang lahat ng Kanyang nilikha. Kaya ang tao ay katulad ng Diyos. Pwedeng makagawa ng katulad ng ginagawa ng Diyos. Kaya nakakalikha tayo ng electric fan, nakakalikha tayo ng mga sasakyan, dahil nga katulad tayo ng Diyos na binigyan ng authority upang pamahalaan ang lahat ng bagay. So dyan ay makikita natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung paano nilikha ng Diyos ang langit at ng lupa. Alam niyo ba ang isang araw sa Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, huwag ninyo makalimutan ito mga minamahal. Ang isang araw ay ang isang libo ay isang araw lamang sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon sa Panginoon. Ibig sabihin, bawat isang araw na paglikha ng Diyos ay 1,000 taon na bilang natin dito sa daigdig. Bawat isang araw na paglikha ng Diyos, ibig sabihin matagal, mahaba. Kaya nga perfect ang pagkalikha ng Diyos dito sa buong sanglibutan, dahil ang isang araw sa Kanya ay magbibilang tayo ng 1,000 taon para maging isang araw sa Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, ang isang araw sa Panginoon ay nung nilikha niya ang mundo sa loob ng 6 na araw, equivalent ito ng 6,000 years dito sa ating mundo. Sa bilang ng araw at buwan at gabi na ibinigay sa atin ng Diyos para maging batayan ng bilang at taon kung ilang taon na tayo nabubuhay sa mundong ito. So, makikita natin na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. So, ibig sabihin po, isang araw, nagbibilang muna siya ng 1,000 taon dito sa mundo. Kapag natapos na 1,000 taon, magbibilang naman siya ng 1,000 taon ulit para maging pangalawang araw dito sa mundo nito. Kaya marami siyang nilikha sa mundo nito. Kahit saan ka pumunta, mayroong nilikha ang Diyos. Malaki man ito o maliit, ay kanya itong nilikha. At ang lahat na ito ay binigay sa atin upang pamahalaan ang lahat ng kanyang nilikha. So dito po ay makikita natin yung kasaysayan na paglikha ng Diyos sa mundo. At naunawaan natin na kung bakit dapat
na purihin at sambahin ng Diyos, sapagkat sabi niya, sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Nung magpahinga ang Diyos, ang isang araw ay itinalagay nito sa kanyang sarili. Kaya tayo mga nilikha ng Diyos ay binigyan tayo ng 6 na araw para gumawa katulad ng kanyang paggawa. Na pwede tayong gumawa ng lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At ang sabi niya, at ang isang araw ay kayo ay mamahinga. At sa iyong pamamahinga, ilan nyo ang iyong sarili para sa akin. Ibig sabihin, wala tayong ibang dapat gawin sa araw ng pamamahinga ay sambahin at luwalhatin ang Diyos sa kanyang karangalan. Kaya purihin natin siya, sambahin natin siya sa loob ng ikapitong araw. Kaya tayo naririto tuwing araw ng linggo sapagkat gusto natin masunod ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin ginawa to, tiyak na tayo ay parurusahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat 6 na araw lang ang ibinigay sa iyo upang pamahalaan mo ang lahat ng nilikha ng Diyos. Amen? Amen. At ang ikapitong araw, ang sabi niya, ilaan niyo ito sa akin. Huwag kayong gagawa. Magbigay kayo ng time. At ang kapalit naman ito ay buhay na walang hanggan. Buhay kasiya-siya. Dito sa mundo ito, ang buhay natin, ang kahirapan natin pagsamantala lang to. Magagamit naman natin ang lugar nito hanggang tayo ay buhay. Pero kapag namatay na tayo, wala na ang lugar na ito. Hindi mo na ito magagamit. At hindi ka na rin makakarating sa lugar na ito. At ang maganda dyan, kung pumanaw tayo sa mundong ito na naglilingkod sa Diyos, tiyak na maganda ang ating buhay. Sapagkat doon ay wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng sakit at karamdaman. Wala ng pagod, wala ng pagtatrabaho. Sapagkat doon sa patutungan natin ay ganap na buhay. Ganap na kasesya. Huwag lang tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Dahil ang pupunta sa apoy ng impyerno, yung hindi nagbibigay ng halaga sa mga utos ng Diyos. Hindi nagbibigay ng mga sumusunod sa utos ng Diyos. Walang panahon na paglingkuran ng Diyos. Walang panahon na pasalamatan ng Diyos. Bakit? Sapagkat busy siya. Ang kanyang buhay, ang kanyang pananaw ay dito lamang sa mundo nito. Wala siyang pananaw doon sa kabilang buhay. Ang sabi ng Diyos, isa-isip ninyo ang mga bagay ng panlangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Sapagkat ang mga bagay na panglupa ay panandalian lamang. Ngunit ang mga bagay na panlangit, ito ay panghabang panahon. So, purihin ng Diyos, nawa ay meron tayo naiintindihan, meron tayo nanawaan, at napagpala po tayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa Holy Espiritu Diyos, sa inyong pong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan. Nawa ay yung mga karinig nito, Diyos, sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, ay patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy na maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, at patuloy na magpuri sila at sumamba sa iyo, Panginoon. Pasalamatan ka, tuwalatin ka sa mga oras ng Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Puri ng Panginoon. Napagpala ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang pang mga salita. Ngayon, darap po tayo sa ating announcement. So, mamaya po, meron po tayong discipleship training doon sa Hapilan. Sa Hapilan, alas 6 po ng hapon. At kasama na po ang ating meeting para kung ano yung mapag-usapan natin mamaya ay yun po. No? Sabi mo, meeting na muna, walang disciple. Meeting na muna. So, meeting muna natin bukas. Mamaya, alas 6, start po tayo. At matapos po tayo ng alas 7. And then,
Lunes, meron tayong Bible study kay Chairman, alas 6. Alas 6 po ang ating Bible study. Matatapos din tayo ng alas 7. At sa pila ng ating Sunday service, nagsisimula tayo doon ng linggo ng alas 10 hanggang alas 12. At patuloy po tayong dumalo sa gawain ng Panginoon tuwing araw po ng ikapitong araw. Ang ikapitong araw sa atin dito sa Pilipinas ay araw ng linggo. Ito po yung pinagkisahan ng Pilipinas na ang araw ng linggo ay ang siyang ikapitong araw. Kaya yun, araw ng ating pagsamba, paglilingkod, at pasasalamat natin sa Diyos. Kaya dito rin, pag-araw po ng linggo, alas 2 ng hapon hanggang alas 4. Kaya pagpalain po tayo ng Diyos, sana po ay marami ding mga tao sa Biding na makasama natin sa lugar nito hanggang sa matapos natin itong church na to. Hanggat nandito ang lugar na, hanggat nandito tayo, ay patuloy po tayo sa ating paglilingkod. Hanggat buhay po tayo. Hanggat buhay. So yan, uli ng Panginoon, dahil kapag patay ng tao, hindi na siya makapaglilingkod sa Diyos. Hanggat buhay ang tao, pwede po siyang makapaglingkod sa Diyos at pwede siyang magbalik loob sa Diyos at magsisi ng kanyang mga kasalanan at magpagamit sa Diyos. Kaya puri ng Panginoon. Siya po, at ngayon, dala po tayo sa ating huling gawain, tayo po ay umawit. At iba't rin mamaya ni Father Ricky ang ating huling panalangin. Mait muna tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pinagsaluan, Panginoon. Naway hindi po sa aming mga puso yung salita. Sabi ko pa nga sa John 5:38 na walang pitak sa inyong puso ang aking salita hanggang hindi kayo sumasampalataya sa akin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala at sa binigay namin sa iyo sa aming pastor na ginamit nyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa Diyos natin. Amen. Pagpapailaman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka.
akong tubig eh. Sabihin nila pumapasok din sa inyo. Hindi, pumapasok naman. Ando nga sa trabaho, di siya tutulog eh. May allowance siya hindi sila si Rento ng allowance dun eh. Sabi mo, bantay ka rin dyan ha. Kasi nga, hindi pa nagagawa. Sana doon na siya. Ha? Sa'yo nga eh. Kasi magkakalit lang sa dito. Ano na naman eh. Ganyan na naman. Hindi naman siya, hindi naman. Basta matulungan mo yung pastor, magabago yun. Kasi may edad na yun eh. Kasi lang, nakakano siya sa libutan, natatakot siya. Importante natin, mababago yun ang buhay niya. Sagarin mo lang, Pastor. Masunod naman siya eh. Siya yung kapangyarihan ng Diyos eh. Ay sabi nga, siya nita ng Diyos na totoo. Ang sunod naman siya, sa gusto niya. Sir, sumusunod naman siya eh. Sumusunod naman, nakikinig naman. Problema, di man gumaganap. Basta sumusunod. Para si Sugalay, di ba? Sabi, mag-ipit siya. Kung nangako siya, salamatan mo agad, di man tumupad. Salamatan mo na At least sana. nangako siya. Ang hirap niya. Go, I love you. Ay, mayroon eh. Nangako ay ito pa rin. Marami na nangako kay Pastor. Ulam natin mamaya. Ngayon, Ulam natin mamaya. Pagdating ng final, nawawala eh. di ba? Ano yung sinasabi ko? Kaya nga pa, sa pag-meeting natin sa baptism natin, sa pagdating ng final, huwag tayo mawawala. Ano man mangyari? Tuloy yun. Hindi kasi nga siya para the leader nga yan. Pag nakikita ng mga ano mo na meron kang totoo salita, magiging totoo rin sila. Pero pag nakikita ang kami ng ano Ang Talaga totoo ako pag kasaysay sinabi ko. kasi nga, ng pali. Hindi ako nagbabago. Kaya Pag ng nagka-explain kayo sa natin yan na talagang gano'n na. ang Diyos sa mundo. Nakala na yan, ibig sabihin, ano Ikaw yung mangyari? lang Wala nang pagbalay, pumunta pa rito, nangako. Oh. Tapos, pinuntahan ko na naman siya. Linggo naman ngayon, wala naman din. O, nga, yun. Sabi ko, Brad, hintay ka ng pastor, ginagod ko siya eh. Hindi kasi, tinawag ako ng anak ko, punta ako ng Cavite. Mabigat to. Dapat sinabi mo agad na hindi na makakarating. Sabi ko, medyo kami nagtanong, hindi ka pa namin. Nagdaanan ko siya nun eh. Sabi siya, linggo na lang. Linggo na naman na yun. Wala naman. Ayun naman, di ba? Saka, kahit umatay siya, di ko na siya pagtututa. Wala na, tapos na kami na eh. Ibigyan mo na siya pagkakataon. Hindi yung sa araw ng linggo. Kasi, Bigyan mo yung chance. then tinanong ko siya, bigyan mo siya chance mamaya, dahilan naman, ano yung guest mo lang naman yun, guest speaker mo lang yun eh. Siya na lumalapit sa'yo eh. Kaya nga. Bigyan mo na siya. Kaya nga ako, ganun siya agaw ako eh. Tatanong ko na siya, bakit ka rin ganano? Tinawag ako ng anak ko eh. Okay lang. Malaga na mag-preach. Mahalaga si Pastor lagi nakahanda. Sa araw mo na, Pastor. Ako lagi na mag-computer. Sabihan na lang kita. Pagdating dyan, lagi akong prepare. Kasi alam ko nangyayari yung mga ganong katulad kay Sugalay eh. Pero